para Ay. dito. Grabe naman ang sagot ni Zyda. Ang bilis mag-decide ni Zyda. Zyda Busa. Zyda Busa. Parang ang walang pag-aalinlangan. Assassin kung assassin ang magiging tapatan natin sa jungle. Parang sabi niya, Coach, pag nag-assassin to, assassin ako. Yun na yun eh. Naka-hover na. Coach, pag nag-lance to, aya ako. Pag nag-aya to, lance ako. Hawak na niya yung nakapuro na siya sa haya tapos ilalak na lang. Oo, Ganon. ganun na. Pero, eto medyo nakakatuwang moment kung gagamitin ni Steve yung Echo skin. Ay, kontra. No. Sa Echo Proud. Kontra sa Echo Proud. Ay, wala Parang naman. medyo statement yun. Tapos kung ipapanalo, ay, Oo. ibang apoy. Kumbaga, nilagyan mo ng period. Oh. Tinapos mo. Ang sentence at ang momentum na hinahawakan ngayon ng Echo Proud. Pero titignan nga natin kung ganun ang mga magiging kaganapan dahil papasok na nga tayo sa game number 2. Josh Cakes, again, match point na to for Echo Proud para sa lahat ng mga kapapasok lang. And ito yung kauna-unahang laban natin for this season. Halaga pa naman na makuha mo yung unang game mo tapos panalo agad. Oo. Parang buong season kang ganado sa buhay. Ay, kaya parang si Steve ngayon, sabi niya, ay, hawak ko na yung Cho. Hindi siya naka-echo skin, pero gamit yung Iori, medyo, na siya, nagpaparamdam na siya kay Santi Sucre. Kanina pa niya kinakalabit. Uy, maagang flicker. Magagamit ni Imbading dahil lamang din nandoon si Santi Sucre. Nakaabang yung kamay. Nakaabang yung hook. Pero si James, net mai. James naman. Parang yung momento malatang hawak-hawak pero yung iron hook kumadekta rito kay Steve kung kanina siya yung poke ng poke kay Santi Sucre. Isang bigla ang bagsakang bawi. Medyo nakita na natin yung preview ng pwedeng mangyari mamaya. Yung mga ganong klaseng hook. Kailangan bantayan ng Game Lab yung mga ganong klaseng huli mula kay Santi Sucre. And also, ngayon si Takinaga ay may hawak naman ng Lancelot na naka-killing spree na nakikita natin dyan. Or killing spree emblem. Ito yung damage Lancelot. Hindi na ito yung Tancelot na nauso nung araw. Nasa ibang panahon na talaga tayo. Actually, nauso rin na siya nung unang-unang panahon pa. Oo. Ito na yun. Ito yung OG Lancelot na talagang manghabol kills. Pero mukhang si Zyda rin naman. Tingnan mo naman, nagpaparamdam. Still, masisecure ni Takinaga doon yung ating gold grab. Pero just in time, andito na agad yung kauna-unahan nating turtle. Ma-action ang nakikita natin kumpara sa unang laban. Position na agad-agad. Pero mukhang si Steve, nakita niya, 3. Ang dami. Ang dami agad dito. Medyo mahirap nang i-contest pa. Kaya naman Echo will secure the first turtle ng ating laban. Meanwhile, onto the mid lane, mukhang nagkasalubungan. Aizawa and Curtizi, Valentina and Farsa, nakuha niya na yung ulti, tapos napoke pa niya ng ganon. May hawig sila, no? Pero parang napakatapang pa rin ni Curtizi kahit yung mangyari sa atin, kamuntikan na ang iron hook na ibinitaw doon ni Santi Sucre. Napagalaw kami ni Joshi Cakes bigla. Pero naiwasan naman kahit papaano doon ni Aizawa. But this time, sila na naman yung kinakailangang bumawi or maghabol ng kaunti in terms of gold. They still have naman yung kanilang pinanghahawakan na investment nga dito sa bot lane, which is yung TZ. Wala pa tayo nakikitang casualty sa buong laro. Kaso hindi yata alam ng Game Lab na nakaabang dito. Yung Echo, alam yata pala nila. Dahil tingnan mo naman yung Sipa na gagawin doon ni Steve. Kaso mapapalayo na bagay si Santi Sucre yung bagsak ng Feather Airstrike. Tumama na rin naman. Pero still, first blood mapupunta sa kamay ng Echo. Maganda yung idea nung Sipa galing kay Steve. But unfortunately, naka-anggulo etong si Santi Sucre. Pero Zyda, iba yung plano niya. Akala nyo tapos na? Oo. Ito pala yung pagkakagamit ng flicker ni Santi Sucre doon. Okay lang, habulin mo ko kasi yung gagawin ko ay pepwesto. Oo. At pumabor pa yun para sa kanyang mga kasama. At mukhang ngayon naman si Steve yung malalagay sa alanganin. Torn apart memory. Pero isang hit na lang ang kinakailangan. May Way of the Dragon pa pala na reserva. Kaso kahit na ganun, mapapatumba pa din. Ito na naman yung same rotation na ginawa kanina ng Echo Proud para makakuha ng Torre, para makakuha ng plating, 4 agad yung dumalaw. It is not yung TZ na nabigyan nila sa pagkakataon na yon. Pero, again, Steve, so, na na-out position mo and again, Zyda, si Aizawa lang ang target. Tingnan mo naman si James. Siya naman yung gumagawa ngayon ng literal na panggugulo kay Takinaga.
And probably dito na natin kaya kailangan makitang pumasok yung Protect the Unkillable Killer Mage. Kasi hindi ito yung sitwasyon na nakita natin from Curtizy kanina. He had free reign over the map with his Pharsa. Pero this time, Echo, malinaw na tinatry nilang i-shutdown yung possibility na yon from Aizawa. 0-2 na currently on this Pharsa at hindi yun yung gugustuhin mo sana. Naka-swift boots pa. Itong Rizayda, naka-attack speed boots. Diba? So kinompensate niya yung pagpalo niya ng pagpalo na wala pa siyang masyadong damage. Attack speed na yung ginamit. Yun pala ang game plan. Meron at meron ditong mga pang-compensate talaga na ipinapakita ang Echo. And clearly, they are still taking hold of the momentum na meron dito sa ikalawang laban natin for today. At mukhang ang susunod na naman nilang mga yapak yung katulad lang ng kanina, control kung control, pero may retry na rin na nagamit doon. Tinry lang naman na pabagalin yung takbo ng panahon kasi kanina pa tayo medyo napapabilis eh. Kanina mabilis Masyado. ang takbo ng oras. Sobra. Ngayon ay pinapabagal ng dalawang kupunan. Imbadingan itong si James. Tinanggap lang ni James lahat ng combo. Tapos ngayon napagpasok ni Zayda. Hindi naman naaabutan pero may shadow pa pala na nakadikit sa kanya. Nung akala natin, naligtas na ni Bading ang kanyang sarili sa kanyang paggamit ng very on-time na flicker. Eh meron palang shadow dun sa likod. Literal na shadow. Nandun na sa likod niya. At maging si Takinaga hindi na makakatakas pa dahil tinatlo na ng Echo at siniguro siya'y tutumba. Overall map presence. Ang pinapakita ng buong kupunan ng Echo Proud, hindi lang basta presensya, control. Kinukuha nila dapat lahat ng mga dapat nilang kunin. Yun ang plano ng Echo Proud. And look at the gold difference per lane, per role. Kuha nila lahat sa 5K total gold lead from Echo Proud. Turrets have been converted, objectives have been taken. Lahat ng kaya nilang gawin, ginawa na nila. Patuloy lang ang Echo Proud sa kanilang mga nasimulan. Si Zayda rito pumasok, kaso Rasita! matataka ng Way of the Dragon. Mukhang siya ay shutdown dito ni Aizawa with that feather airstrike. Pero there's a turtle din na magsuspawn. Ito na kaya ang go signal ng Game Lab. Ito na yung simula ng pagbabago pero may flicker kagat. Nandun na ang paglabas ni Bading na hindi rin naman siya masusustain dahil napakasakit na ng damage dito na meron ng Echo. That's Outlay with a double kill. Pero si James napakaganda pa rin yung kanya naging pasok. Inihandog ang triple kill para dito kay Outlay naman siya shutdown din naman ni Yuktizzy. Habang si Takinaga patuloy na sumasayaw at nakakakuha ng mga sunod-sunod na bawi. Kaya pa yata nila pero na-dodge nung Thornrose yung hook mula kay Santi Sucre. But still, yung posisyon dun sa turtle, hawak ng Echo Proud. Kind of an even trade doon sa nangyaring skirmish, pero yung looking at the macro scale, lumamang ang Echo doon. Nakakuha ng paunti-unting bawi ang Game Lab and actually very notable or important shutdowns yung mga yon. Kaso, nagawang iwasan ni Zayda, yung nakita natin ngayon lang, and at the same time, nagawa rin namang bawian ng Echo Proud. Yung naging clash na iyon, hindi naman sobrang na-diminish yung hawak nilang kalamangan and still they have it in their hands. Pero hindi mawawala yung fact na si Outlaid and si Zayda, yung parehong nakuha ng Game Lab. So, onti-onti lang nagkain, onti-onti nila kaso ang Game Lab. Speaking of onti-onti, isang bagsakang malakihan na naman pala ang shutdown ang kanilang gagawin. Nagulat si James, isang batalyon pala yung nandun. 5 miyembro mula sa Game Lab Nation nagsama-sama doon sa bush na yon. Kaya naman nakuha nila yung isang pick-off. That's a major one, knowing na ito yung bawi na kailangan ng Game Lab. Paunti-unti lang, one step at a time. Ito yung slowly talaga, na slowly but surely, make sure din naman nila na kahit papaano, hindi sobrang matutulad sa nakita natin kanina na halos umabot ng 8K, 11K gold lead, and talagang minimize nila as much as possible. Katulad na lang yan, tingnan mo naman ang nagiging pwestuhan ngayon ng dalawang kupunan. Tila ba mas maingat talaga at hanapan kung hanapan. Nagkakapakiramdaman na kaya merong kumonekta na Iron Hook noon at kahit ano pang shoot po ang gawin dito ni Steve, aabot pa rin yung Bloody Hunt. Napakaganda nung check. Sakto yung punto sa pwesto ni Steve. And looking at that, wala nang initiator ang Game Lab pero papalag pa rin. Curtizy, makakatakas nga ba? Pero kahit anong takas yung gawin, si Zayda pa lang kinakailangan mataan dito sa baba dahil makaka-shadow papasok at tinarget si Yuktizzy mag-isa. 3 members of Game Lab are down. 14-4. Goal lead is 4K
mula sa Echo Proud. Pero yung tinitingnan natin, yung control sa mapa, unti-unti nang sumisikip yung mapa ng Game Lab ngayon. Naku, si James din kanina pa pumipwesto ng sobrang lupit doon sa bandang likuran na nung inaakala natin ang ating papanoorin ay yung laban sa tapat, meron din pala doon sa likod. May backstage na Marami. kaganapan. So hindi lang yung mga nasa stage yung kailangan nating panoorin, pero Conceal magmumula ngayon sa side ng Game Lab. They will be trying to get some information dito dahil nga Lord na yung ating nakikita. Pero hanggang saan sila dadalhin nito? Kasi alam ng Echo kung nasan sila. Hanggang saan? Hanggang kailan? Posisyonan, bisyonan. Santi Sucre ngayon nag-aabak. Pwedeng may mahook dito, pero naka-atras at naka-alis naman ang bahagya at naka-iwas si Invading sa pagkakataon. Pero hawak na nila. May conceal play at kagat! Sabi nila hindi na tayo mag-hesitate kahit si Steve pa yung ating target. Napakarami nang ibinuhos doon maging penalty zone, pero si Invading ay aabutan din ng torn apart memory. That's a double kill yet again for Outplay. And 2 members down for Game Lab. Kaya naman ang Lord. Napakabilis ng mapapasa kami ngayon ng Echo. Literal na alaala. Pinapaalala lang ni Outplayed yung mga nangyari noon. Ganito kung paano namin kinuha yung panalo at 5 miyembro ng mga orca ay nasa bandang middle lane! Pero ang nahuli ay si Takinaga. Nakawa pa rin namang tumakas kahit papano, pero nakikita mo na ngayon kung gaano ka-on point yung mga iron hooks ni Santi Sucre. Kanina pa, Joshi Cakes, kanina pa nung panahon na nagsimula yung laban na to. Sakto yung angulo, sakto yung timing. Paglabas ng Thorn Rose, rekta kuha mula kay Santi Sucre. Pero ngayon, may nagbabadya na naman ang ikutan. Yung Cyclone ay nainapakan ni James. Medyo iba yung napuntahan. Kaya naman aatras at alam ng Game Lab kung saan sila lalakad pabalik. May hook na naman na nag-aabang mula kay Santi Sucre. Nandito rin si James with that penalty zone flicker possibility dahil on cooldown yung kanyang mga spells. Pero ngayon, nandito na naman yung hook di tatama. Kakatok ng tuluyan ng Echo Proud sa may bandang ibaba. Napakataas na ng damage na naibibitaw na nila ngayon. And inuulit lang talaga ng Echo yung mga naging pangyayari kanina dahil iniisa-isa na naman nila yung inhibitor turrets ng Game Lab, making sure na masusulit nila yung Lord na kanilang nakuha. Pero mukhang ngayon, mas nagawang balansehin naman ng Game Lab yung kanilang depensa. Imbis na 3 ang nawala, 1 lang ang naging sakripisyong inhibitor turret nila. Minimize the casualty. Kung di pa natin kayang pumalag, basta walang mamatay at onti lang yung makuha nilang resources, that's still for the better. Pero kung may pagpasok nila shadows, dito rin sa Takinaga with those dashes. Kaso Tori lang talaga. Yun lang talaga ang kanilang gusto. Wala nang iba pa. Humaharap na naman dito sina James at nagpaparamdam ng mga posibleng mangyari dito, lalo na't sila'y kumakatok sa base ng Game Lab. Pero maging iyon ay re-respetuhin nila. Si Steve nga lang, hindi nila alam kung nasaan. Pero pumasok na sila, nag-commit kay Invading. Mababawas na nila yung isang miyembro ng Game Lab. Pero si Steve, mamamataan ba siya? Makikita ni Outplayed. Ginamit na yung Way of the Dragon, pero para lang palayuin siya. Dahil ngayon, kinakailangan niyang tumakas. Hinahabol na siya ni Zaida. Ninahabol pero mukhang hindi na rin i-pursue. Kasi mukhang gusto ng Echo Proud manalo natin i-continue yung base siege na ginagawa nila. Shadow in, Aizawa down! Eto na si Takinaga, sumasayaw doon sa batang likuran. Makakakuha ba ng kills at mga bawi? Mukhang hindi dahil si James. May penalty zone na naman. Nakapag-cooldown at killing spree na si Outplayed. Yung TZ ngayon ay pumapalag pa with those damage and those bullets. Aatras ng Echo Proud ngayon. Respeto muna doon sa nakalaban nila noong una silang naging kampyon. Kaya aatras at maghahanap ng panibagong oras para pumasok ng tuluyan at basagin ang base ng Game Lab. Pero Game Lab ngayon, tumatagal ang laban, nagkaka-damage, nagkaka-item. Itong si Aizawa, nagkaka-item si Yuktisi. Even itong si Takinaga can be converted directly to damage. Kaya kailangan abatan ng Echo yun. Ngayon, nagamit na nila yung kanilang Magic Sentry. So, meron sila kahit pa paanong ideya na most likely nakakapag-lord na nga ngayon ang Echo, which they are already doing, at hindi naman na sila magdadalawang isip pa na i-delay ito ng kaunti dahil hawak-hawak naman na nila yung control. Pero pumasok naman si James doon, dalawang kanya mahuli with the penalty zone. Curtizy takes Aizawa down, and so is Invading ay mapapatumba na talaga ng tuluyan. 2 miyembro na naman ang natanggal sa equation para sa side ng Game Lab. 2 crucial members pa nga yata. Ngayon na 2-3 lang didepensa, 5 pa yung umaatake mula sa mga orca! Pero merong maiadog na sipa doon si Steve, kaso hanggang saan siya tatalin? Dahil maging yung Ugi Shadow Kill, pangtakas na lang habang sinecure na ng Echo yung kanilang ikalawang laban. Echo Proud